sa matalo ang mga kalaban niya, hindi nila maintindihan kung paano sila natalo. Isa namang musical genius si Wazele. Perfect ang pitch niya at magaling siyang tumugtog ng iba't ibang instruments. Every year, maraming musical scholarship ang napapanalunan niya. Sa bridge table naman, palagi lang siyang kalmado to the point na naiilang na ang mga kasama niya. Hindi mahalaga kung maganda o hindi ang cards na hawak niya. Marami nagsasabing napaka-observant ng mata niya. Madali niya nahuhuli yung card tricks ng kalaban niya. May mga nagsasabing kapag ninitian daw niya ang kalaban niya, napipilitan silang ipakita sa kanya ang cards nila. Si Dao Mingse naman ang pinaka-leader ng F4. Sabi nila genius siya pagdating sa financial. 18 years old pa lang siya nung kumita siya ng napakalaki sa stocks at naging legend sa business school ng Mingde University. Aggressive siya pagdating sa bridge table. Kakaupo pa lang ng kalaban niya, nai-intimidate na sila sa kanya kaya nagkakamali sila sa pagtira. Kahit gaano pa kagaling, siguradong talong-talo ang mga has na lalaban sa kanya sa larong yun. Malalakas ang apat na lalaking yon. At sa pagtutulungan nila, hindi na mabilang ang awards na nakuha nila para sa school. School pride nga sila ng Mingde University eh. Ang astig naman nila. Kahit magaling sila, hindi tamang apakan nilang cellphone ng iba. Tama, pumunta tayo sa bridge room. Kapag hindi sila nag-sorry, tatalunin ko yung F4. Kailangan niyo munang malaman na hindi sila madaling hamunin. Una, kailangan niyo muna makakuha ng Joker. Ano naman yung Joker? Yun ang challenge invitation nila. Challenge invitation? Ganito kasi yan. Dahil nga sa maraming tao ang gustong humamon sa F4, naisip nilang mas mabuti kung gagawa sila ng ganung rule. Ang sino mang gustong humamon sa kanila, dapat munang humanap ng pagkakataong makita sila ng harapan. Indication yun na gusto mo silang hamunin. Kung sa tingin nila may ibubuga ka, padadalang kanila ng Joker at isiset ng challenge. Pero kailangan mapag-uusapan niyo muna yung pustahan bago ang laban. May pustahan? Maraming mga usap-usapan tungkol sa mga pustahan yan. Yung iba raw nakakatawa at yung iba mahirap paniwalaan. Tulad ng ano? Halimbawa, kung sinong matalo sa game, maglilinis ng trash bin sa buong campus sa loob ng isang semester. O kaya magsasquat sa gitna ng school fountain sa loob ng kalahating araw. O kaya naman magiging human specimen sa biology lab at magpapalipas ron ng isang gabi. Marami nang hinimatay sa ganun. Bukod doon, pwede rin kumain ng pinagsasabay-sabay ng 100 dumpling sa loob ng 1 oras. O kaya naman, pwede rin magsayaw ng traditional dance sa mabatong parte ng tabing dagat. Bukod doon, meron pang isang chismis na wala pa naman nakakapagpatunay kung totoo. Yun na yang, minsan na raw nilang pinakain ang natalo nila ng 1 pares ng maruming tsinelas. So ano, gusto niyo pa ba talaga silang i-challenge? Yung nasa harap natin ng bridge room. Good luck na lang sa inyo, ha? Sansay, hahanapin pa rin ba natin sila? Oo naman. Bakit naman hindi? Yung lalaking naka-green shoes ang nagkamali, hindi ba? Ba't ako matatakot sa kanila? Tama. Ba't tayo matatakot? Tara na. Yan na ba yun? Oo, yan na nga yun. F4! Lumabas kayo! Oo nga. Lumabas kayo dyan. Yung naka-green shoes sa inyo dyan! Yung cellphone ko, kailangan mong bayaran! Oo nga. Bayaran niyo si Sanchay. Papasok kami pag di kayo lumabas! Oo nga. Pag di kayo lumabas, susugurin namin kayo dyan. Parang wala sila dyan. Umalis na lang tayo. Oo nga. Tsaka base sa description na binigay ni Saiji, madali lang silang makilala. Sa bagay. Basta pag may nakita tayong matatangkad, long-legged, at mga lalaking feeling pogi, siguradong sila na yun. Sanchay, hindi kaya sila na yun? Grabe, ang lakas naman ng dating nila. Hoy! Ikaw na naka-green